Magandang araw mga katiits, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa inyong lahat dyan. Panoorin natin itong isang video mga katiits na merong mga magagandang marker. No, ito ay nasa resort o paliguan, swimming pool mga katiits sa bundok. Meron kaming nakitang mga marka dito mga katiits at atin itong tatalakayin dahil ito ay nakunan ng deposito. So kaya ito nilagyan ng swimming pool o paliguan mga katiits dahil merong nakatagong deposito at ang sadya dito ay yung deposito mga katiits. Kaya alam ito ng mga treasure hunter dahil kapag meron tayong nakikitang mga project na tinatayo lalo na doon sa loob ng gubat o sa kabundukan mga katids. Alam na natin yan na meron talaga silang sadya. So hindi yung project ang priority kundi yung nakatagong deposito ni Yamashita Treasure mga katids. So ito balikan natin itong video mga katids dahil tatalakayin natin itong mga ilan na mga marka na ating nakikita. Hindi natin alam kung meron pa bang ibang mga marka dito sa paligid pero dito ako nakafocus mga katids sa malapit doon sa binagsakan ng tubig mga katids. So ayan balikan natin itong video mga katids dahil meron tayong tatalakayin iilan na marka. So ito yung una, isang hugis puso na bato na merong butas sa gitna. So marami ng mga marker na na-recover na merong butas sa gitna. Pero ito kakaiba mga katids dahil ang butas na ito ay isang anchor lock. Ayan, tingnan natin. Ayan. So meron siyang tagusan na butas. So ibig sabihin yan mga katids kapag anchor lock ay ibig sabihin merong item o deposito na idinadaan no sa likod ng bato or merong tunnel sa area na pinaglagyan ng deposito or else mga katids ito ay pointer o nagtuturo kung saan nakabaon. Ipasok mo lang yung daliri mo kung saan yan nakaturo ay doon ang target mga katids. So ito yung nangyari. Merong katabi ito mga katids na bato. Kung malaki lang sana itong bato na ito na merong anchor lock, ay pwede yang pagtalian ng lubid mga katids. So ayan meron siyang katabi na bato. No, parang hugis puso rin siya na malaki mga katids. Pero ang napakaganda diyan ay meron siyang marka na inukit ayan. Hanap tayo ng magandang view mga katids. Ayan, na merong letter C no sa kabila ayan at yung kabila naman ay butas yan, tagos mga katids. Kung nakikita niyo yung kwadrado na semento na binagsakan ng tubig mga katids, diyan kinuha yung deposito. Bakit diyan? Dahil yan lang na area mga katids ang pinalaliman ng pagkahukay. Kasi doon sa itaas na merong swimming pool mga katids ay hindi naman pwedeng ganyan kalalim yung swimming pool dahil napakalalim na yan. So, ang swimming pool talaga ay hindi ganon kalalim. So, dito sila sa binagsakan ng tubig mga katiits, naghukay ng malalim dahil nandyan yung target. So, kung nakikita nyo, yung butas na nasa gilid mga katiits at yung butas dito sa hugis puso ay pareho yung ayan mga katiits. So, yung kanyang target o turo, no, yung tagusan ng kanyang butas doon nakaturo sa kwadradong semento na ginawa na binagsakan ng tubig mga katiits. Ayan no. So, yung bilog na katabi ng letter C ay butas yan. So, yan ang nagtuturo sa tamang digging spot at saka yung dun sa hugis puso na merong butas na anchor lock mga katids. At yung letter C, alam naman natin yan kapag ganyan ay nagsasabi yan ng entrance o saan mo dadaanin, no? Saan ka dadaan. So, yan ang ibig sabihin yan mga katids. So, dalawa lang itong nakita ko dito na marker mga katids. Pero napakaganda na yan kapag ganyan na marka ay nagtuturo na yan diretso sa item. Kasi yung hugis puso, alam naman natin yan kapag heart ay merong mahalagang bagay. No? At dyan pa nilagay mismo sa gitna ng hugis puso na yan yung anchor lock. So ibig sabihin talagang on the spot na mga katiits. Hindi mo na kailangang hanapin pa doon sa malayo. So nandyan lang sa tabi niya. Kaya kung i-analyze natin mga katiits, ang swimming pool na ginawa nila nandun sa itaas. So yan mga katitso, ito klaro ito. Ayan oh. So yan yung binagsakan ng tubig, ayan oh, napakalalim, napakataas. So ibig sabihin yan ay talagang diyan kinuha mga katiits kasi nga dinadaanan niya ng tubig, parang creek din siya mga katiits. Hindi natin alam kung anong hitsura niyan bago ginawang swimming pool yan. Pero yung swimming pool ay doon sa itaas lang talaga ginawa. Ayan oh, tingnan natin mga katits, ayan oh. So, ang swimming pool na yan ay hindi malalim.
nasa mga isang dipa lang yan mga katiits, yung kaya lang ng tao at sa mga bata. So, hindi naman ganyan ka babaw, no? Yung pagkabaon ng mga hapon, maliban na lang kung giveaway. So, mababaw. Pero kapag medyo malaking deposito mga katiits, hindi talaga nila gagawa ng project. So, malaki ang deposito na kinuha dyan. So, medyo malalalim-lalim. Nasa mga 3 meters to 4 meters yung nakabaon mga katiits. Kasi basihan natin dito sa binagsakan ng tubig, yan ay nasa mga 12 feet. 9 to 12 feet mga katiits. So yan no, ganyan talaga kapag mayroong mga pera pang finance, talagang makukuha nila mga katiits. So yan, sana ay ito ay magiging gabay natin o magiging makuna natin ng ideya na sa mga bundok kapag meron tayong nakikitang mga spot na pwedeng pagtayuan mga katiits ng mga resort o swimming pool, ay talagang merong nakabaon na deposito dyan mga katiits, lalo na kapag merong creek na nakasanga, merong falls na maliit or malaking falls na napakaganda na pwedeng gawan ng spot. So tulad nito mga katiits, ayan o, napakaganda yung area. Yan yung area niya, merong mga old baliti dyan, merong mga malalaking bato dyan sa itaas, pero yung item dito sa baba lang mga katiits, sa binagsakan ng tubig. Ayan o. So dyan sa medyo nalalim at merong kwadradong semento, dyan kinuha mga katiits. So nilagyan lang nila ng style no para hindi halata, para babagsakan lang talaga ng tubig. So yun mga katiits, napakaswerte yung nakakuha nito. Dahil meron silang pera, meron silang pang-finance. So kailangan nilang gumawa ng project para makuha yan. So tayo na wala tayong kapasidad, so ang inaasahan na lang natin ay yung mga mabababaw lang talaga, yung madalian lang mga katiits. So ayan, sana ay itong video ay nakapagbigay ng kaalaman sa inyo. So yan lang, God bless ating lahat mga katiits.